Okay, so what's up mga ka-JTech, mga ka-build business natin yan. So ito, magpa-final build na tayo guys ng ating project na Piso Tab. And kung makita nyo dito, meron tayong ginagamit na tablet. Ito, pakita mo. Yan, so tablet. So ito is, ang model niya is Samsung Galaxy A9 Tab. So napaka-smooth ng response niya guys. Ito, suggest ko din to na maganda gamitin. Yan, so maganda to gamitin guys. Yan. Then, next is, andito yung ating diagram. Ito. So, ito yung ating diagram na gagamitin, guys. So, dito, ito yung ating 12 volt na merong output na 12 volt, 5 volt, tsaka 3 volt. Then, ito optional to, guys. So, pwede kayong gumamit ng Allen centralized na 12 volt. Then, bili kayo ng buck converter na merong output na 5 volt. Kasi ang target nating supplyan is yung ating ESP32. Kasi ito, ang kailangan niya is 5 volt para ma-power on. So, 12 volt na output para naman dito, para ma-power on yung ating Allen. Then, pagdating naman sa iba is yun lang. Then, dito mag-ingat kayo guys dito sa AC. Kasi gagamit tayo ng tatawag na SSR 40DA. So, dito is DC, direct current, which is low voltage lang to kasi galing sa ESP32. Then, dito yung high voltage guys. Kaya mag-ingat kayo na. 220 volt ito, AC, alternative current. So, gagamit tayo nun para ma-supply natin ng magandang charge yung ating tablet. So, maglalagay lang tayo sa box ng kahit 1 gang na ganito or 1 outlet para may pagsaksakan lang yung charger. So, pwedeng optional naman to guys. Like, gumamit na lang kayo ng ibang relay or DC to DC. Meron ding DC to DC to guys na DC dito, DC din yung output niya. Pwede rin yun guys. Mas safe yun ang recommend ko sa mga takot mag ng 220 volt. DC to DC yung bilhin nyo ngayon. SSR 40DD yon ang hanapin nyo guys. So pwede yon. Okay? So ngayon, prepare nyo na lahat ng kailangan. Ito yung ating I2C. So ito guys is optional din. Once na gusto nyo nung merong LED timer kagaya nung iba na nakikita yung timer ng client, is pwede ito. Bumili na lang kayo ng ganito. Pero pag ayaw nyo naman, pwede guys, para mas makatipid kayo sa pag-build. Pwedeng hindi nyo na ito bilhin. Kasi dito sa ating UI is merong timer yan mamaya. So makikita nyo mamaya guys. Now, so optional to. Then ito, buzzer guys. Ito optional din guys. Kung gusto nyo mas maririnig pa ni client yung pag-beep once na nasa 10 seconds na. So maglalagay pa ako sa apps mamaya ng 10 seconds, mag-beep din dito sa apps. Then, ano pa ba? Ito guys, optional din to sapagkat ng Type-C. Ito kasi nakakonect dito sa ating tawag dito, ESP32 para ma-power on. Kasi ito yung gamit kong power supply. Kaya nag-cut tayo. Pero kung gamit nyo is buck converter, kahit wag nyo na i-cut to kasi merong pagsalpakan nyo ng USB type. No? Then, yung inyong jumper wire. Then dito, ito yung ating Allen coin. So, ito nakalagay na, nilagay ko na guys. So, dito meron tayong, itong pinakataas is yung positive 12 volt. Yan, dito. Then, ito naman is yung signal, coin signal niya. Then, ito naman yung ating ground or GND. Then, ito yung ating inhibit. So, ito yung magkocontrol para mag-open close yung ating Allen coin. Okay? So, nilagay ko ng ganyan. So, dito, hanap na lang kayo ng mas okay na isalpak na wire. Ito kasi natatanggal, kaya gilinugan ko para hindi siya tatanggal. Okay? Then, mag-start na tayo mag-build. So, unang gawin natin is, buuin muna natin yung connection from dito. Yan. So, dito, yan, Speedo. So, hanapin nyo yung 12 volt, yung pinakataas, ito. Then, settings pala nito guys, ayan. Settings ko dito sa, is NC siya, normally close. Ayan. Then yung ating coin dito, fast. So nasa pinakamataas naman. Okay? Para aware kayo sa settings ng Allen. So laruin nyo na lang sa part na yan. So dito mas okay na color coding guys ang gawin nyo. Kagaya dito. Sa ating diagram mayroong color coding na dyan. Sundan nyo na lang. Mas okay. Kasi ako kasi paubos na yung aking jumper wire. Kaya kung ano-anong kulay na lang yung ginagamit ko. No? Yan. So isalpak natin yung ito. Yung 12 volt. Papunta sa ating power supply or kung anong gamit nyo, basta ilagay nyo siya dun sa positive line. So, dito sa pinakamataas yung positive line na ito. Yan, salpak nyo lang. Okay, so next is yung ating
negative. So sa negative guys, pag-joinin nyo lahat ng negative. Meron lang iba na hindi, pero okay lang din naman na pag-joinin nyo lahat. So ayan o, ang daming naka-join na wire. So itong negative niya kunin nyo guys. Ayan. Yung negative ng Allan, salpak nyo dito sa ating power supply sa negative. Okay. Yan. Then, next is yung ating G27. Itong ating signal, ipapasok natin sa G27. Pero ito guys, kailangan nyo salpakan ng ganito, 10K resistor. Ang ginagawa nito guys, para i-less lang yung random pulse na binabato niya dun sa ating logic. Dito sa code guys. Kasi pag wala ito, tawag dito kung ano-anong pulse yung ibabato niya, magra-random yung credit guys. So ito, for now, ito yung kailangan natin. No? Pero once nalobas yung custom board natin is hindi natin kailangan ng ganito. Isalpak na lang natin mismo sa likod ng Allan coin. So abang-abang na lang kayo guys. Pero yun, baka next month pa or next month. Ngayon itong 10K resistor, isalpak natin dito sa loob. Yan, dito sa loob ng mas madali. Basta ma-tap nyo lang yan. Ganyan. I-tap nyo ganyan guys sa loob. Saka nyo salpak dito sa ating G27. Hanapin nyo guys yung may nakatatak naman dyan. Yan, G27 is dito. Padang taas. Up. Hindi, dito. Yeah. So G27, yung tapat niyang pin, dun nyo isalpak. Okay. Make sure guys na di magdidikit yung mga wire sa iba. Okay, once na salpak nyo ng ganyan, ayan, ganyan yung niya. Ilagay nyo na yung So mag-cut kayo ng isang jumper wire na yung dulo niya. Then salpakan nyo ng ganito para maiipit nyo lang at mai-connect nyo sa 3 volt. So dito sa diagram, yung G27 is connected siya sa 3 volt na merong 10K resistor. Ayan o. Okay, so ngayon, lagay natin dito yung ulit. Then saka natin salpak sa ating yan. So ganyan yung kalalabas niya guys para lang ma-lessen yung mga random faults na ibabato ng ating ESP32 sa ating logic. Okay, ngayon, next ilagay natin yung anong nandito? Lagay muna natin yung sa ito muna unahin natin sa buzzer guys. Ano yung buzzer natin? Ito yung buzzer. So sa buzzer natin is ang positive niya, yung mahaba guys positive ito, yung may tatak din, ayan. May tatak dito yung positive. Or kung sinong mas mahaba yun ang positive guys So sa buzzer, ito optional to guys. Pwede nyo din na gawin. So buzzer papunta sa ating G33, okay? So ang G33 natin is banda dito. Okay, so salpakan lang natin. Ito guys, kahit anong mauna naman, okay lang. Yan, G33. Tama ba? Yan, okay. So ngayon, yung negative side nito guys, pwede nyo nang isalpak dito. Yan. Huwag nyo gayahin yun guys, kinakagat yung wire. Okay, so ngayon, i-join natin to. Kahit sa ang negative naman yan, okay lang. Pero ngayon, i-join ko na lang siya dito sa negative ng ating lahat. Ito. Ang mahalaga is connected siya. Then, make sure pala guys na i-connect nyo yung negative ng negative ng ating ESP32 mamaya. So, ayan. Okay na yung ating buzzer. Connected na siya. Ayan, sundan nyo lang guys. Baka malito kayo sa mga wire. Ngayon ito, para mabuo na natin to. Ito guys is optional. Kung naka-back converter kayo, salpakan nyo lang yun ng type. So ito ida-direct ko na lang sa 5 volt. Dito sa power supply natin. So ito 5 volt. So yung red positive sa taas. Okay. Then negative sa baba. Para malagay na natin to. Yan. Okay. So okay na to. Then next. Ano pa ba? Yung ating ito. Hindi, lagyan mo natin ng wire. So yung ground ng ESP32 kailangan natin i-connect sa ground. So kailangan ko ng
jumper wires. Ano yung mga jumper wire ko dito? Sobra. Ito. Ito guys, so kuha tayo ng kahit anong wire na dito guys. Wala na kasi akong color coding na wire eh. Ikat nyo sa dulo. Yan. So ito, i-connect natin sa ground ng ating ESP32. Ayan, dito guys. Yan, may ground siya dito. Sundan nyo na lang sa diagram, parehas yung diagram dito. Yan, okay? Then, connect natin tong negative ng ating ESP32 papunta sa ating negative line. So, pag sasamahin lang natin lahat yan. Yan, pag sasamahin lang natin lahat ng ground. So, from ground ng ESP32, papunta dito, no? Ano percentage yan? 20. Yan. Okay? So, yan. Napag-join na natin yung mga ano. Next, yung ating, pwede natin ilagay itong ating I2C LED na optional. Sa mga gustong merong LED, gawin nyo to. Sa mga wala naman, skip nyo na lang. Okay, so dito merong tatlong pin, ground, VCC, 5 volt yan, then SDA, tsaka SCL. So, sa ground, ganun ulit. I-join natin siya dito sa ating mga ground. Pero pwede naman dito sa ESP32 kung meron pa kayong makitang ground. Okay. So, i-join natin. Medyo makakalat na yung wire natin guys ha. Yan. Pagsamahin nyo lang guys. So, ang gawin nyo, pwede nyo isolder yan. No? Okay lang. Okay. Mas maganda kung isolder nyo talaga. Para yung connection nyo is buong buo. Pero for now, for demo, pinag-splice ko lang. Okay. Then, next, yung kanyang positive line, yung BCC, papunta sa ating 5 volt. Dito sa ating ESP32, mas maganda guys. So, hanapin nyo yung 5 volt dyan. Ang 5 volt nito is nandito. So, tignan nyo lang yung diagram. Nandun din yun, 5 volt. Yan. Pero dito, pakita ko na lang sa inyo mismo. Hanapin nyo dito yung 5 volt. May naka-indicate naman yan na 5 volt. Salpak nyo yung kanyang line. Okay? Then next, yung kanyang ito. Okay. So, salpakan nyo na lang ng wire to guys sa itong mga ganito. Kasi nilagay ko na para din ako mahirapan mag-video. So, dito sa ating tinatawag na SDA. Ayan, SDA. Same color kasi sila kaya malilito kayo. SDA. Papunta sa ating, ano yung andito? Wait lang, check natin na. Para sure. So, SDA. Ayan, SDA. Punta sa ating G21. So, G22 yung isa. G21, SDA. Ayan. So, yung SDA, papunta sa ating G21. So, ang G21 natin is nasa baba. Ayan, G21. Okay. Okay. Then, yung tinatawag na SCL, punta naman sa ating G22. So, magkasunod lang sila. So, J22. So, ang J22 natin is nandito, katabi lang ng ating G23. Okay. So, okay na tayo sa ating I2C. Yung connection niya, nabuo na. Ngayon, itong inhibit natin, ayan, ito guys. Yeah, yung inhibit, papunta ito sa G26. Ito sa ating ESP32. So, dito lang din banda yan sa ating mga, ayan, so dito, G26. Katabi lang ng G27 guys ha. So make sure na di magdidikit yung mga wire guys ha. Para walang ground na mangyari. Okay. The next, ito naman ating ito yung pinaka-delikado guys na part. So ito is merong number guys ha. 1, 2. So yung 1, 2 is naka-align siya para sa mga AC, AC, alternative current. So ito, high voltage to guys, kaya mag-ingat kayo. Then ito naman yung DC, so 3 volt to 32 volt, pwedeng pang trigger ito. So 3 volt lang ito kaya pwede. Okay, so ito, 4 is negative, 3 is positive. So sa positive, salpak natin sa 3 volt. Sa ating G26, G25, sorry. Yan, G25, yung isang slot. Salpak natin. Yan guys. Yan, pakita ko dyan sa inyo. Yan.
So, G25. Yung green, papunta sa ating positive line. Yan. Tignan nyo na lang yung diagram guys ha. Maayos ko naman yung ginawa kaya di kayo malilito. Yan. So, dito magkakatabi lang itong mga to guys. Kaya hindi mahirapan. Okay. So, yan. Okay. So, ganyan siya guys ha. Madami ng spaghetti. Okay. So, next. Yung negative side. Ito. Meron pang isang bakanting ground dito eh. Dito ko na lang siya sinalpak. Dito sa taas guys. Tabi ng G21. Pero pwede nyo naman itong isalpak dito sa mga ground. Ito. Pwede nyo din i-join dito sa mga ground natin. Pero dito ko na lang siya isalpak sa ground. Okay. Ayan. So buo na yung connection. So yan. Nabuo na natin guys. Ang kulang na lang is yung line. So ito. Meron ako ditong guys. Meron ako ditong extension mahaba to. So for demo lang ipapakita ko sa inyo. Tatry natin kung gagana nga ba yung mga charging option natin Ikakat ko to. Mag-ingat kayo dito guys sa part na to lang. Okay guys, pwede papakita natin. Post mo pa. Ayan, so ito. Naghanap lang ako ng guys. Ito, mag-ingat kayo dito guys Nire-remind ko lang na sa mga hindi talaga builder or hindi familiar sa mga kuryente. Mag-ingat kayo sa part na to kasi ito, nakakamatay to guys. 220 volt yung gagalawin natin. So ito meron akong extension. Ikakat ko lang siya. Yung isang wire lang ang ikat nyo kasi idadaan natin siya dito sa ating relay para i-cut off, i-on niya yung kuryente. So, ito, ikat ko lang siya. Ingatan yung magasgasan yung iba guys para di kayo mano. Yan. So, balatan lang natin. Okay. Then, balatan din natin yung isa. Okay, yan. So, ingat kayo dito guys Lagi sasabihin ko na ingat kayo. Tester mo ito. Okay, so ngayon gagawin natin. So, dito natin na lang ilagay. So, ingat kayo guys promise. So, ito, yung isa is papunta dito. So, ito kahit ano naman guys, okay lang. So, yung input is dito sa 1. Pero alam ko kahit baliktaran to guys eh. So, buksan natin yung Pakita mo. Yan, pakita ng brother ko is nagbibideo sa akin. Okay. So, ito. Okay. So, ganyan nyo lang. Ito guys, huwag nyo gagalawin baka makuryente kayo. Doon na lang sa loob mas safe. Yan. Pasok natin. Mas maganda kung maglalagay kayo ng terminal talaga na sinasalpak sa mga ganito guys. Tupin na lang natin ganito para okay. Then, saka natin higpitan yung isa. Ayan. So, wag nyo pagdidikitin yung wire guys Baka mapagdikit nyo Ang kagandahan kasi dito guys, ito talaga yung talagang charging na maganda para sa mga tablet natin. Kasi nga diba, napakamahal ng tablet. Kung ganun lang gagawin natin is pwedeng masira yan. So, kung maggaganito kayo guys, magtawag na lang kayo ng marunong talaga sa kuryente para sila yung paggawin nyo. Ako guys, di na ako marunong. Mindset ako ng wirings pero di ako gamay. May konting idea lang about ganito pero di naman marunong talaga.
So ayan, salpak din natin yung pangalawa. Okay. Okay, mag-ingat kayo guys ha. Then, ayan, atas mo ng konti brother. So dito, ready na lahat. So ayusin lang natin. So double check natin muna yung mga wire ha. Okay. Basta walang magkakadikit ha. Okay. Lalo na tong Then magchichinelas ako. Okay yan. So magta-testing na tayo. Ingat kayo dito guys ha sa Make sure na wag nyo gagalawin to. Pero wala namang nakabalat dito kaya hindi naman kayo basta-basta mag-ground dyan. Then wag kayo magsak-pa guys ha. Hawak sa bakal. Charot. So saksak na natin yung 220 volt. Ito guys ha, sasaksak ko na. Then yan. So wala namang nangyari. Basta ingat lang kayo dyan sa part. Wait lang, kuha lang ako ng charger. Ito. Charger. Ito type C. Okay. Yan ha, kita nyo guys ha. Pakita mo ng buo guys, brother ha. Salpak natin dito. Yan, wala pang nag-charge no. So ito yung pinaka-system na natin. So di ko na fully i-demo to kasi nga meron na akong tutorial. Gagawin lang natin, ipa-power on ko muna. Power on ko muna yung ating ESP32. Yan, so ito guys, bibili din kayo ng ganito yung 12 volt charger. Para ma-power on yung ating power supply. Ito, salpak ko na. Okay. Yan. So, naka-on na. Naka-on na din yung ating Allen. ESP32. So, wait lang natin mag-connect. Yan. So, close lang natin tong apps. So, buksan natin. Pakita mo brother, nakikita. Yan. Nandito, hindi siya nag-connect, di ba? Red dot pa rin. Kasi nga, tawag dito. Hindi pa natin napalitan yung Ito pa yung logo ko sa gilid. So, access lang muna natin yung admin. Palitan natin yung pangalan, guys. At, batong hirap na Ito yung default password, guys ha. Ayan, napakita ko sa inyo. Ito napapalitan naman. Yan. Login lang natin. Then yung sales natin. Wait lang. Kailangan natin mag-add ng scroll doon sa part na yun guys ha. Okay, so meron tayong napansin na debug. Kailangan ko mag-add ng scroll doon, hindi ko na-add. Then dito, i-on ko lang muna yung rotation niya. Hindi siya nagro-rotate eh. Okay, yan. Then, naka-design kasi ng portrait sa ngayon. At, JTech 345. Pero okay lang naman kahit di ko nalagyan niya yan. So, ito yung mga settings. Ayan. So, dito guys, kaya hindi pa siya nag-connect kasi iba yung pangalan. So, itama muna natin. So, Bendo machine. Then, kung titignan nyo dito, makikita nyo yung pinakapangalan ng ating Bendo app. So, ito napapalitan guys kasi merong portal yan. Wait lang natin ma-search niya yung ating hindi pa pala nag-power on guys. Sorry. Wait lang. Kung mapapansin nyo, wala yung pangalan ng ating Bendo. Kasi hindi pa natin nasaksak. Ito. Nakalimutan natin saksak. Yung hindi natin na-power on yung ating ESP32. So, dito. Okay. So, nag-power on na din yung ating Ayan. Wait lang natin. Ayan. So, ayan. Ito guys, pwede nyo palitan ng gusto yung pangalan. Kahit Ayan. Pwede yung palitan yan. Okay. So, dahil naka-turn on na, lumabas na to. Ayan. So, ito yung pangalan ng BL natin. Ayan. JTech Bendo. So, dapat nating palitan yon ng same dyan. So, punta tayo dito sa ating app. At JTech 1, 2, 3, 4, 5. Palitan natin yung Bendo machine ng ganung pangalan. So, sobra kasi. Bendo. Then save natin. Okay, so connected na guys. And try natin yung mga features. So, ngayon ang battery ko is nasa 86%. So, tignan natin yung ating admin.
Nahirapan ako mag-login. Palitan natin yung password at JTech. Ay. At ang hirap kasi ng password eh. JTech 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so set up muna natin. Dito, punta muna tayo sa settings. Palitan ko lang yung password. Nahirapan ako kada login natin eh. Palitan ko lang ng 1. Yan. Then dito tayo sa ano. So, dito, pakita ko na din yung mga alarm guys. Open natin yung chaos. Ayan, so maglalak na yan guys ha. Kahit anong gawin natin, no, di na natin ma-exit. Wala na. Kahit ibaba, wala. So, balik lang tayo doon. 1, login. Then dito, ito yung mga alarm natin guys, oh. Ito yung Bluetooth pag na-disconnect, then ito yung alarm pag tinanggal yung charger. Sa ngayon, hindi pa kasi naka-ano. Pero ipakita ko na lang to sa buo. Or, sige, pakita ko na sa inyo. Sa ngayon, tanggalin natin tong saksak. Yan, naikot kasi. Okay. Ingat kayo guys ha, sa kuryente. Yan, so... Sige, dito na lang, i-on ko yung ano. Okay. So, magkakasama na, in-on ko na lahat yung mga alarm. Punta tayo dito sa charging profile. So, ito, palitan natin yung ano. Tapakita mo dito, brother. Ito. Ayan. So, palitan natin to ng JTech. Ang ngayon is JTech Vlogs na JTech Support. Okay, so nag-iba na siya, JTech Support. Then, balik na tayo sa ating charging profile. Okay na tayo dyan. So on ko. Ayan, nag-charge na oh. Nag-open na. So, pag in-on mo yan guys, ayan, mag-on yun, mag-charge. Ito, nag-charge, pakita ko sa inyo. Ay, i-off ko lang muna yung ano, yung chaos mode natin. Mamaya na, pakita ko muna yung ano, yung protection niya. 'Di ba? Naka-on yung charging. So, itong mga protection anti-tip natin, pag tinanggal yan, yan, may alarm yan. Pag ninakaw yan, mag-a-alarm na mag-a-alarm yan. Para mag-stop, ibalik nyo lang. Yan, mag-stop na yan. Pag ano, then ito naman guys, yung alarm naman sa Bluetooth lang yan. Pag na-disconnect sa Bluetooth, mag-a-alarm. Pwede nyong i-off yan pag na-anoy kayo, no? So, i-off ko muna to para hindi mag-alarm ng mag-alarm. So, dito tayo mag-focus sa charging profile kasi ito yung pinakamagandang features natin. So, ngayon, pag in-on natin to, yung always charging, ibig sabihin yan, continue lang yung charging mo. So, pag pinatay ko, mag-stop yung charging yan. Hindi nyo na makita. Wait lang, off natin yung chaos mode niya. So, sa chaos, yan, para na-access natin yung notification. Then, dito tayo sa charging profile. So, on natin. Nag-charge. Pag pinatay mo, mag-stop yung charging niya. Mamamatay yung relay natin. Okay? So, next, dito tayo sa insert coin naman tayo. Insert coin. Then, balik tayo dito. So, try natin. So, i-ano natin guys, i-chaos mode natin sa part na to. Ay, hindi, wag na para makita nyo yung charging indication. Magkuha ko ng coin. Ito, maglagay lang tayo ng ano. Yan, so ito. So, tumatanggap yan ng piso, 5, 10, 20. Ayan. Then, dito, mag-insert tayo. Pwede ka nang merong sound yan. 5, 10 at 20. Yan. Okay, so mag-insert tayo ng 5. Ang nakaset dito guys is, palitan ko lang muna pala ng tigwa 1 minute lahat. Para, for demo purposes lang naman kasi ang ano natin. Yan. So, para mapalitan yung value ng kada coin, dito kayo sa coin timer. Yan, may nakaset na dito. Pero palitan ko ng tigwa 1 minute na lang lahat. Para kung ano man yung ipasok natin, 1 minute lang yung makukuha at di na tayo mahirapan sa kakademo. Yan, 1 minute, save natin lahat. Then back lang. Okay, so 1 minute na yan. Up, check mo natin pala yung ano. Ito, reset natin. 0-0 guys ha. Monitor nyo yan, 0-0. Then dito tayo. Yung cells natin is 0 ah. So, pasok tayo ng ano.
Ito guys, naka-open na 'di ba yung ating charging for insert coin. So magcha-charge lang dapat siya pag nag-insert tayo ng coin. So yun yung pangalawang option natin sa ating charging option. So insert. Pwede ka nang maghulog ng piso. Hindi pa magcha-charge. Pag-insert ako ng coin. Pagkatapos pindutin Okay. mo lang So may pumasok. Then, Warning. up. Tignan natin kung magcha-charge siya. Charging. Ayan. So dito guys, meron na tayong timer dito sa taas. Ayan, no. So optional lang to. Ipakita mo din to, brother. Yan. So, pag nasa low time ka na, ayan, merong warning. Yan. 43 seconds. So, ito optional kasi merong timer dito. Pero kung gusto nyo talang nakikita ng client, is ito guys. So, gumagana yung ating relay, nagcha-charge. So, tignan natin once na umabot na siya na, or matapos yung time niya kasi doon naman siya mag-i-stop yung charging. So, ang pinaka-feature talaga natin dito na pinaka-maganda is yung ating battery percentage. Kasi doon pwede mong isa-set kung anong battery percentage siya mag-i-start mag-charge, anong battery percentage mag-i-stop yung charging. So, yun yung napakaganda kasi wala ka nang iisipin. So, pwede naman to. Yan. May beeping, gumagana yung ating beep code. Yan. Yan, gumagana yung ating buzzer. Okay, so natapos na yung time, natapos yung buzzer, nag-lock siya. Okay? So, ngayon, next, demo natin yung ating battery percentage. So, ito yung pinaka nagustuhan ng iba na ginawa natin. So dito, ang kagandahan nito guys, talagang charger niya. Hindi yan masisira basta-basta guys. Merong protection din yung charger niya. No? So dito tayo sa charging profile ulit. So off natin yan. Then dito tayo sa ating battery percentage. Ngayon, ang battery percentage natin is nasa 80. 87. So, hindi pa yan magcha-charge. Kasi nga, nasa 87 pa. So, matitrigger lang kasi yung ating charging. Once na yung... Device connected. Matitrigger lang yun once na... nasa 30% na yung battery. Kahit i-pull natin yan, magtitrigger lang yun pag nasa 40%. So, hindi natin yun mapapakita. Pero may papakita natin na... once na na-on na natin to, hindi dapat to mag-charge. So, sa ngayon, hindi siya nag-charge. Yan, nakapatay. Kahit naka-on na yung settings nun. Kasi nga, hindi pa niya matrigger yung specific level na sinet natin. So ngayon, meron ako dito yung low bat. Ayan, ito. Ito guys, low bat to. Ayaw natin. Nasa 1% lang to guys eh. Para makita natin kung gumagana nga ba. Then disconnect ko muna to guys, para hindi siya mag-conflict. Yan. So, turn up ko lang muna. So, pag ito-turn off nyo yung launcher, guys, ito. Pag hindi nyo mai-home, punta kayo dito sa... Ito, yung home screen. Palitan nyo na ang inyong UI na. Yan, para ma-home nyo. Okay, then patayin nyo muna yung Bluetooth kasi testing natin yung isa. Okay. So, dito tayo sa isa mag-focus. So, kung mapapansin nyo, guys, nasa 5% lang siya. Okay, so lipat natin yung charger dito. Device disconnected. Yan, disconnected na. Okay? So, ngayon dito tayo mag-focus ngayon. So, doon, gumagana yung battery percentage na naset natin. Kasi nga, hindi na-trigger yung battery percentage dahil nasa 90%. Ngayon, mati-trigger dapat. Dahil ang battery percentage niya is 10%. Okay? So, login natin. Kung mapapansin nyo, hindi nagcha-charge. No. Hindi nagcha-charge. Okay? So, nakapatay. Ngayon, i-open natin yung apps. Pwede nyo palitan yung wallpaper background nito guys, tsaka mga information nyo sa harap. Ang kagandahan kasi nito guys, kahit maglaro sila ng maglaro, automatic na siya mag-charge pag nasa specific level na yung kanyang battery percentage. Kagaya nito. Ito, over na to guys. Dapat hindi maabot sa ganito yung mga battery natin. Kasi masisira yung battery pag ganyan. Okay, so ngayon dito, nag-charge na siya. Nag-charge na. Gawa ng low bat kasi. Ayan o. Titignan natin yung sa panel. Then i-open lang natin yan. Yan. So na-trigger na siya guys. So pag pinatay natin to, mag-i-stop yung charging niya. Then pag in-open natin, mag-i-start.
Okay, so gumagana guys, gumagana. No, ngayon demo na natin yung ano. Disconnect na natin 'to. Shutdown ko na. Kasi dito tayo mag-focus naman sa ano. Okay na yan, gumagana lahat ng ating mga toggle. May mga minimal bug lang pero hindi naman na yun makaka-apekto. So dito tayo mag-focus, buksan natin yung app. Ito yung re-release ko guys, may project ako dito sa Mabini. So may mga nag-order sa akin. So ping nyo lang ako guys na mga gusto magpa-build ng ganito. Ano masiba ito, yung malubak. Yan, so ngayon dito, disconnected na ba yung ano? I-open natin yung Bluetooth guys. Dapat naka-on yung Bluetooth guys ha. So wait lang natin siya makakonect dun sa ating ano, apps. Nakabukas pa ba to? Nakapatay na guys. So buksan ulit natin. Okay, pag ganyan guys, sobrang tagal mag-connect, gawin nyo, i-unplug nyo, tapos plug nyo to. Kasi naka-sync pa siya dun sa isa kanina eh. Okay. Ulit natin mag-power on. Okay, so yan. Hintayin lang natin dito na mag-connect. Or check natin yung ano, ba't di siya nagko-connect guys. Check nyo lang dito yung pangalan. Pag ayaw, i-save nyo ulit. Para mag-start siya mag-reconnect. Gitig Windows ang gagawin. Hindi, tama yan. Nag-conflict. Okay, wait lang natin guys na mag-connect siya. JTech Bendo. Pag ganyan, i-restart ko lang muna tong ano, yung tablet. Nagko-conflict siya gawa ng ito, kung saan siya nagko-connect. Pero kailangan lang restart yung tablet dyan guys pag ganyan. Para mawala yung ano, parang catch fire no. Dahil lang muna natin. Mahalaga guys ito guys, gumagana na oh. Medyo namabot na tayo ng 1 oras dito guys kaka-video ah. Wait lang natin muna. Okay, so yan. So, buksan natin yung apps. Device connected. Okay. So ngayon, i-open na natin yung chaos mode guys. Kasi gumagana naman na lahat. Yan, may piso guys na pumasok. Tama yung sales niya kanina. Yan dito. Para hindi na nila magamit guys, i-open nyo lang tong chaos mode niya. Yan, off. Kahit off nyo na yan. Then, buksan ko na lang muna yung, ano, itong charging. Yan, para nag-charge siya pag nag-insert ako ng coin. Yan, din nila mabak yan guys, oh. So, pwede na tayo maglaro. Yan, so maglaro tayo. Pwede ka nang maghulog ng piso. So, piso yun nandun sa sales natin kanina. So, maglagay tayo ng Upang makapagsimula 5 ka ng mag-Roblox para maging Call of 6. Duty at Mobile Legends. Maraming salamat. Pero dapat sumayaw ka muna. Yan, nag-bug. Yan. Kasi guys, mababa. Kaya minsan hindi niya pinapasok agad. Yan, so, di nila mabakyan. Pwede na sila maglaro. I-check natin yung ano, yung ating sales. Okay, so meron tayong 7. Kasi nga, nag-bug kanina. Hindi niya naipasok na ganun, oh. Then, ngayon, mag-insert tayo ng 10. Ayun. Yun lang may bug sa part na to. Ayan. Yun yung aayusin ko sa part na yon. Then dito, sa ating, maglagay pa ako ng 20. Yan. Okay, so nag-credit siya. So, merong bug lang sa part na yan.
Kaya tayo naglagay ng ganito. Nakadumog sa stand. Hindi niya kinakain pag nakayuko kasi. Dapat nakaangat. Pag nakayo ko. Pag nakayuko lang yan, hindi niya kinakain ng diretso. Pero, ang problem kasi nagkikredit siya. Pero yun yung monitor ko muna. Then dito, dito tayo sa chaos mode niya. Open natin yung off muna natin to, mag-add tayo ng games. Add natin yung Mobile Legend. May Mobile Legend to eh. Wala pa pala naka-install na games. Kala ko may Mobile Legend to kanina guys. Disconnected. So di pa niya makita yung games dito guys kasi meron tayong time. Kailangan pa kasi tapusin yung time guys. Wait lang natin guys, tapusin ko lang muna yung time. Tapos add natin yung games. Guys, 1 minute na lang. Hindi siya nagre-reconnect ah. Bag na pa. Meron pang mga bug guys, ayusin pa natin. Hindi pa natin pwede i-release. Device connected. Nagpe-freeze yung Bluetooth niya. Titignan ko sa part na yun mamaya. Pero yun, pinakita natin charging, gumagana naman na. Kaso nag-lock na guys. Check na natin. Ba't di siya nag-add ng games? So, ito is Samsung. I think may problem siya sa Samsung. Kasi di niya nasa-search dito yung mismong apps. Or, hindi ko kasi nireset to guys kaya hindi ko ma-sure sa ngayon. Hindi ko to na-reset. Inactivate ko lang na device owner to ng ganito na. Mas malalaman ko to pag na-reset na. So, yun lang guys. Gumagana lahat. So, yun lang. May mga minimal bug lang na ayusin ko pa. So, hindi ko pa siguro i-release to guys. Pero kung may gusto na magpa-flash, pwede na guys. Testing natin. So, yun lang guys. Goodbye. Thanks for watching.